Mga kasama, alam ba ninyo, ayon sa mga eksperto ng Union for International Cancer Control at ng World Health Organization, nakatutulong pong exercise sa pag-iwas sa cancer? Ako po si Rod Marcelino at welcome sa radyo mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Magandang hapon, mahal naming mga suki. Abay, nagulat ba kayo sa intro ko? hindi yung intro ko talaga yung mga sinabi ko sa intro. Abay, ako po yung nagulat rin nang malaman ko yan very recently lang. At kaya naman, nag-e-exercise na po ako regularly. Kwento ko maya-maya mga kasamang ilang pang natalisod kong info. Pero bago yan, ang masipag at laging masiglang Executive Director ng National Nutrition Council, ang ninang natin dahil uno na po ng Disyembre ngayon. Ninang din sa wastong nutrisyon at kalusugan, si Assistant Secretary of Health, Bernie Flores. Good afternoon, Ninang Bernie. Good afternoon, December 1 na, ma'am. Good afternoon at good afternoon sa inyo mga kaibigan. Mabuti naman at nag-exercise ka na pala regularly ulit. Yes ma'am, of course. Medyo mas madaling mapagod nga sa umpisa pero after a few days, abay chicken na lang. Matanong ko nga, ano ba ang nakaengganyo sa iyong mag-exercise ulit? Gaya nga po ng nabanggit ko kanina ma'am, tinataya ng mga eksperto ng Union for International Cancer Control at ng World Health Organization na mga 25% ng colon at breast cancer ay naiiwasan sa pamamagitan ng gawaing pisikal tulad ng exercise o ehersisyo na may epekto rin daw ito sa iba pang uri ng cancer. Now, mga 150 minutes na exercise sa loob ng isang linggo ay okay na. 150 minutes, mga nasa 20 minutes per day ba? O mga ganun, more or less, no? Mahina ako sa math. Di po ba ang dali at mga libre 30, pa, ma'am? Mga 30, no? Oo. So, di ba ang dali at libre pa? Oo nga, congratulations. You're on your way to a healthier lifestyle, Ron. Yes, ma'am. Of course, di lang cancer yung napipigil ng exercise or physical activity, Ron, di ba? Ibilang pa natin yung pagpigil sa mga sakit sa puso, yung stroke, diabetes, overweight and obesity, osteoporosis, at yung pananakit ng lower back, yung likod. Kaya nga po at kaya naman ang pinili nating pagtuunan ng pansin ngayong hapon mga kasama, ang mga kabutihang dulot po ng exercise o ehersisyo. Or physical activity. Or physical activities. At para mas marami tayong matutunan pa, inimbitahan natin si Professor Marla Cuerdo. Faculty member siya ng Department of Sports Science ng College of Human Kinetics ng University of the Philippines, Diliman. Professor Marla, welcome po sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Thank you po sa pag-imbita sa akin dito. I'm very excited po na masagot ang mga tanong nyo tungkol sa exercise and nutrition. Magandang hapon po muli, Prof, at welcome sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay, umpisa na natin ang ating topic, ang ating talakayan. Ano po ba ang pagkakaiba, Prof, ng physical activity at exercise? Napakagandang tanong niyan, Rod. Physical activity, parang kasama niya na rin ang exercise. So siya yung nag-i-include ng lahat ng mga iba-ibang klaseng movement, gaya ng mga sports, ng dance, mga games po natin, even yung work-related activities, kasama na rin po yung exercise for fitness. Samantalang ang exercise naman ay specific na physical activity na ginagawa para maging physically fit po tayo. Okay. So, the bigger picture pala yung physical activity. Okay. So, di ba may mga iba-ibang uri ng exercise, Ma'am Marla? Like, meron tayong naririnig na aerobic, anaerobic. Anong difference nung dalawang yun? Opo. Ang aerobic exercise, yun po yung mas common na ginagawa ng mga tao. So, involving po yun na yung ating larger muscle groups at saka pag nag-i-increase po yung heart rate and respiratory rate po natin, yun po yung aerobic activity. So, just to give you an example po. So, yung running, brisk walking, cycling, swimming, aerobic dance, yun po yung mga ano. Ang pinagkaiba po nila, normally pag aerobic po,
naiisip po natin yung oxygen. Mhm. So available po yung oxygen sa katawan natin. So kaya natin i-sustain yung physical activity for a prolonged period of time. Okay, So 20 minutes, 30 minutes, or even more. So yung brisk walking Yes, is a good po. fine So, example. Yung marathon, ano yun? Pag aerobic din po yun. yun. Oo, Ah, kasi, okay. di ba matagal yun? 42 kilometers ba yun? Yes po. So Oo. many hours of Mm-mm. physical Oo, mga 3 to 4 hours yung takbo Sustained. doon. Oo, sustained activity. Ang anaerobic po, on the other hand, anaerobic naman. yun yung absence of oxygen. So, pagka hindi na po natin kayang masustain yung activity because of lack of oxygen, yung anaerobic energy system na po natin yung nagte-take over. So, ibig sabihin po nun, sprint. Mhm. So, yung very high intensity activity for short time. periods of time. So, kung nagbuhat po kayo ng mabibigat na weights, hindi nyo naman po kaya i-sustain yun ng prolonged, di ba? So, anaerobic din po yun. So yung weightlifting, yung Opo, lifting ng mga dumbbells, ganon, As po, anaerobic yun. Anaerobic po. Depende po sa amount of weight na Okay. Bubuhatin. bubuhatin. Yung Kasi kaya kung pa, magaan aerobic, po, oo. pwede naman. Yung mga maliliit na dumbbell lang, Yeah. aerobics. Pero pag Pwede malaki po. na, Yun, anaerobic medyo naging na. anaerobic po. Okay. So yung sa bagay hindi naman tayo nag-sprint for exercise, ano? No po, yung normally. mga competition, running competition, ganon, hindi Yes naman po. yan, ano. Okay. So ano naman yung benefits nitong weights or kung minsan anaerobic yung weights, di ba? Yes po, mostly. Depende po sa so, anong difference ng benefits na makukuha dito sa dalawang klaseng exercise? So usually po nag-weight training tayo, depende sa purpose na gusto po natin na gawin siya. So kung gagawin niyo po siya para mag-training, then definitely high intensity yung gagawin natin. Pero it is recommended rin po kahit na hindi for training, kung hindi kahit sa ordinaryong mga tao, na magkaroon ng weight-bearing exercise. So pwede po kayong gumamit ng dumbbells nga or barbells, or pwede rin kahit anong medyo mabigat-bigat na gamit sa bahay. Pwede rin po yung your own weight. So, yung tawag po doon, calisthenics, yung body weight exercises na tinatawag po natin. Yung bigat mo ang kakargahin mo, yes gano'n? po. So, ano po yung... na lang kaya. Pwede rin pala yun, no? Oo. Masubukan nga. Basta Ang yung weight example mo, po try mo. nito, talagang nagagawa yung mga squats, lunges, yung without weights, push-ups, ganun po. Mga examples of body weight exercises. The resistance are parang weight training na din po siya, pero magaang-gaan lang. So ano po yung mga benefits na pwede nating makuha? Pwede po siyang mag-maintain ng good posture natin. Yung by development ng muscles natin. Biglang gumanda. Oo. Biglang yung mga nakakakita sa amin, biglang nag-straight back. Para masabi talaga, nag-exercise kami. Yun po, very functional po kasi yun. Pag nag-weights po tayo, na-involve yung core strength natin. So, kasama na yung posture doon, tapos reduced risk of back problems. Kasi nagkaka-back problems po tayo dahil weak yung lower back natin. So, doon po nangyayari ron. Pero although nung una, masakit, di ba? Opo. Oo, mararanasan natin yung sakit ng start. Sa umpisa. Ayun po. Tapos, osteoporosis din. So, yung weakening po ng bones natin, lalo sa mga babae po, no? Weight-bearing exercises, sabi nila, nakaka-reduce ng risk of osteoporosis. Yun. As well as yung na-maintain yung strength nyo habang tumatanda tayo, di ba? Nag-weights pa rin tayo, so na-maintain natin. Reduce risk for injuries din po dahil sa muscle imbalances. Ito po, isa pang importante. Benefit. Benefit. Alam nyo po ba na 1 pound of the muscle that you gain, 35 to 50 more calories per day ang may spend. sa spend po natin. So yon pagka Nakatingin siya sa akin. Oo nga. Oo. So the more muscle you gain, mas marami pong calories na na-expend. Oo. Pero initially, pag nag-a-adjust yung katawan mo, akala mo hindi nagbabago yung weight, ano? Yes po. Kasi yung fat at saka yung muscle ang tag dito.
nag-interchange, no? Yes, mas Oo. mas mabigat po ang muscle. Oo. So minsan pag nagsa-start po kayo mag-weight training, wag po kayo magtitimbang. Mhm. Kasi Kasi madidisappoint ka Hindi nagbabago yung timbang mo, kaya no? bumibigat Ganon pa pa. rin. Sabi Oo. niya, nag-weights ako after 1 week. Bakit bumigat ako lalo? That So- is because mas mabigat po ang muscle. So, ang- Kesa Hindi sa naman fat. ibig sabihin yung fats na nagko-convert into Hindi po. Hindi Hindi spend pagkaiba mo po. yung fat. Oo. Pero kaya ang ina-advise nila, kunin mo yung sukat. Tape measure. Oo, Tapos yung dun tape ka measure. mag- yung katawan. O kaya mga damit nyo po. Sukatin mo yung katawan. Mga damit yung nyo, ano mo, lumuluwag. oo. Ganon. Oo. Ganon. Pero bumibigat ka. Dahil sa Because of the muscles. build up. Muscles. Oo. Mas Yun. mabigat po. Yung mga meron bang mga akmang exercises para sa bata at saka para dun sa nakatingin naman ako kay Mr. Danny yung medyo early. Malapit lang ma-avail yung 20%. Hindi pa naman malayo-layo pa si Hindi, Sir Danny. yung mga lang, Oo. different age groups, meron bang specific exercises for them? Usually po, aerobic exercises, flexibility exercises, and resistance exercises, pwede po kahit anong age. Now, depende lang po talaga siya kung ano yung benefits na gusto nilang makuha. Ano yung objective mo Objective for nyo it. po for Oo. Usually, pag medyo may edad na, tapos doon pa lang po nagsa-start ng exercise, normally yun yung kailangan nyo po yung dahan-dahan. Hinay-hinay. Hinay-hinay po Oo. kasi hindi naman po natin gusto Oo. mabigla. Oo. So, yun, depende sa benefits. Kung gusto ng health benefits, di kailangan slow pagka mas matanda. Yung mga mas bata, Pwede. parang po kahit ano po ang hindi lang po talaga pwede sa mga bata ay yung resistance training o weights na mabibigat. Kasi So, meron bang any specific exercise na could be done by all ages? aerobic exercises po. So, swimming, cycling, running, Walking, yung mga hiking, walking, ganon. hiking po. Mga Pwede ganon. yan. No? Pwede po kahit Kahit kanino. Yes po. Meron bang specific time, Professor Marla, na optimum yung benefit for exercising? Dapat ba bago matulog o pakakain o pagkagising sa umaga? Meron bang ganong specific time na optimum? Now, ano po yung mga ibang tao po kasi, merong mga morning person sila na pagising ng umaga, parang buhay na po agad sila. Oo. So for these people, pwede po sila mag-exercise ng sa umaga. Okay lang po yun. Pero according to studies po na ginawa on this, nag-i-increase po yung ating body temperature towards the end of the day. So parang nagiging mas optimum for performance po natin. Yung mga ganon 4 p.m. onwards. Okay. Bakit kailangang mataas ang temperature, body temperature? Yung katawan parang nawa-warm up na po yung katawan natin. Okay. So, So, yung mga mabilis muscles na siya. nyo, Oo. mas mabilis po ang yung muscle muscles. contraction. Ganun po siya. Okay. Okay. So ayan, sigurado yung mga listeners natin, particular yung mga nag-umpisa na mag-exercise, may mga katanungan sa ating bisita. Mga kasama, para sa inyong tanong, pwede nyo pong i-text ang inyong questions sa 0919-884-0659 o di kaya tumawag sa 882-2374. Samantala, narito na po ang ating text question of the day. Ma'am? Sabi mo nga, Rod, Sabihin, di ba? ma'am? Chicken. Chicken Oo, lang. chicken kasi in the spirit of So, Christmas. ibig sabihin, ulit, madali ano? lang din yung question natin, Oo, no? syempre. At ang question natin ay magbigay ng isang uri ng exercise na maaaring gawin kahit ano ang edad. Wow. Di ba? Ka- Chicken, di ba? Chicken na chicken, yung tanong natin. Napakasimple lang mga kasama. I-text po ang inyong sagot sa ganitong format, ang inyong full name, space, address, space, sagot, at syempre, isend sa 0919-884-0659. Kung gusto nyo namang mapakinggan muli ang ating episode today at nung mga nakaraan, mga kasama, go lang po kayo sa www.youtube.com/Radyo Mo sa Nutrisyon. Okay? Magbabalik po ang Radyo Mo sa Nutrisyon. Radyo Mo sa Nutrisyon.
lifestyle diseases iwasan. Kumain ng wastong pagkain, mag-ehersisyo araw-araw, huwag manigarilyo at iwasan ang pag-inom ng alak. Maraming Pilipino ang nagkakaroon ng hypertension, cancer at diabetes dahil na rin sa maling lifestyle at poor diet. Para maiwasan ang mga ito, iwasan ang pagkain ng matataba, matatamis at maaalat na pagkain. Dagdagan ang pagkain ng prutas at gulay, iwasan ang sigarilyo at alak at mag-ehersisyo ng regular para mapanatili ang tamang timbang. Ugaliin ang healthy lifestyle araw-araw. Labanan ang kahirapan at malnutrisyon. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Isang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Radyo mo sa nutrisyon. Nagpapatuloy po ang radyo mo sa nutrisyon at ang topic natin ay ang kahalagahan at kabutihan ng ehersisyo at physical activity sa ating kalusugan. At ang ating guest resource person sa studio ay si Professor Marla M. Cuerdo. Siya po ay faculty member ng Department of Sports Science ng College of Human Kinetics, UP Diliman. Okay, tuloy po natin, Professor Marla, ang ating makabuluhang pag-discuss. Sa mga tao po na meron ng health condition like may rayuma, may sakit sa puso, may hika, yung mga ganon. Depression. Oo, kasi yung hika mapagod, di ba? Mapagod, tama. Meron bang pwede ba mag-exercise sila? At ano yung mga precautions pagka ganon? Normally po, pag magsa-start po tayo ng exercise or physical activity program, meron po tayong parang readiness questionnaire na kailangan sagutin. Ito po, physical activity readiness questionnaire. So, nandun po yung may mga specific questions sila about experiencing pain when you do certain activities or dizziness po, yung mga ganun, chest pain, mga ganun. So, pag sumagot po sila ng oo sa kahit alin dun sa mga tanong na yon, ibig sabihin, kailangan po kumonsulta muna sa doktor bago mag-ano. Kasi marami po tayong nangyayaring mga sudden deaths during physical activity dahil hindi po sila talaga ready pala doon. Tapos, sumabak na lang po sa mabigat na physical activity. So, yun po, kailangan So, ang gagawin. doctor pa rin ang Yes po, doctor po pa rin talaga. So, kung halimbawa naman na-clear tapos nag-start na siya or ongoing na yung kanyang exercise, kailan maaaring sabihin na sobra na yung pag-exercise? Meron bang mga indications? Ano po, yung meron po yung mga pag nahihilo po, yun yung first na indication. Pag lalo na po sa may mga sakit sa puso, may mga hika, ganun. Hindi po sila sanay. So once po na-feel nila na medyo dizzy, that is indication po na kailangan na po sila mag-stop. Pero dun po sa mga kunwari active na mga tao. Dati nang nag-exercise. Ang kailangan po nilang tingnan kasi meron po mga iba na talagang naa-addict po sa pag-ehersisyo. 'Di ba? Meron po mga ganun. Din pala meron yun. po, makikita niyo po talagang sabi niyo, bakit po pa siya takbo ng takbo? Ang payat-payat na nga niya. Yung sobrang payat na ng ganun. So, kailangan pong tingnan doon minsan ay mga eating disorders din kasi nagiging mental issues na sa kanila yung kanilang appearance. Yun. So, okay. So, ang i-advise doon, tumigil na muna mag-exercise o anuhan nila yung kanilang nutrition? Yeah, pareho po. So, hindi po titigilan, babawasan lang. Kasi normally po, hindi sila capable na itigil yung activity nila. Kasi addict na nga. Imbes na 2 hours tumakbo, bawasan naman ng konti. 1 oras na lang, ganun. Kung nag-exercise halimbawa na medyo medium intensity lang, ganun, ano ba yung mga dapat na kakainin ng taong yun? Medium intensity. Regular diet pa rin po yung... regular. Opo. Kailangan hindi po tayo kailangan dagdagan? Kung may desire po siya na babaan ang kanyang percent body fat, then pwede pong bawasan para magkaroon po tayo ng
negative energy balance. Mhm. Pero kung gusto niyang maintain lang, kung ano po yung ine-expend niya na energy, yun din yung I-match niya yung papasok. kakain. Tapos kakainin regular niya. diet lang po. Okay. Kasi yung Regular iba yung diet ginagawa, paminsan sa gabi hindi na kumakain Oo, dahil gusto nang bawasan Kasi yung oo. timbang. lang. Opo. Hindi po recommended Hindi yung hindi recommend. kumakain. Oo, Dapat oo, po oo. kumain. Pero kung gusto niyo pong mag-reduce, then reduce the amount din The po. amount, Yes. Or food. Pero yung iba ma'am sinasabi prutas lang daw yun lang ang kinakain nila sa gabi at hindi sila kumakain ng mga carbohydrates na hindi Pwede rin advisable. Pwede rin naman po kumain ng fruits lang. Pero during the day, the rest of the day, you should be able to complete yung nutritional mo. requirements Oh. of your Kasi body. hindi yun sa Mali yun, anong yung kakainin mo prutas sa lang. gabi or sa tanghali. It's the total intake mo. Mm-mm. Ang Yes, in importante. your day. Ilan ang pwede mo kainin lahat sa isang upuan lang yung lahat ng requirement mo. Das wala ka nang kakainin ng hanggang gabi. Ganon. Kasi conventional lang naman yung ating mga pagkain mo ng breakfast, lunch, and Minsan, dinner. oo. Convention lang yon. Pero sa ibang bansa, sa ibang kultura, ang kain din nila very very little sa umaga tapos mahaba, malaki sa tanghali tapos wala na rin sa gabi. Sa gabi. Oo, iba-iba yung ano natin, convention natin. Basta ma-consume lang natin yung kailangan na energies para sa ating katawan. Oo. Although, ma'am, they have found that yung nakakatulong po sa pagpabilis ng metabolism po natin to eat yung smaller meals throughout the day. So, meron pa silang sinasabing, every 2 hours, para kang nagsasnack. Mm-mm. So, ganun yung ginagawa. Para sinasabi yung, yung tamang diet daw, eat frequent para yes, at eat frequent para pati yung stomach mo hindi stretch na naghahanap ng maraming food para mabusog siya. So, small yung So parang i-prevent mo magutom ka by eating. yes, eating, snacking. Frequently, pero Frequently. small volume at saka ano. Yes, ma'am. Yung mga gawaing bahay ba pwede rin ituring na exercise na rin? Ma'am, yes po. Pwede na rin po. Tama pala yung sa Zamboanga, babalik ko lang from Zamboanga, yung Zamboanga City Hall, ang ganda-ganda ng ano niya. ng flooring, ma'am. Oo, kasi heritage, di ba? Yes, Yung ma'am, building made of na yun. wood. 1937, ay ano ba yun? Basta turn of the century pa yata. yun. During Anyway, Spanish pa. sabi ko nga dun sa isang kasama ko, Doc, sabi ko ganun, dapat yata dito tayo magbunot kasi ang ganda-ganda ng floor nila, wooden floor. Oo. Yes. Oo. So pwede pala ang gawing exercise Definitely, na rin yun. ma'am. Pwedeng So gawin po. ano yung mga yon? Linis. Yes po. Definitely yung pagbubunot po medyo mataas po yung calories kain. na. Gawain bahay yung kumain. Oo nga. Hindi Ma'am, rin exercise. nag-expend din po tayo ng calories habang kumakain tayo. Pero hindi po masyadong madami. Oo. So, ibig sabihin, importante pala model natin yung mga kasambahay natin kasi hindi correct. tumitigil ng So, trabaho. magawa Kaya ng magaganda ang mga katawan. Yung kain, yung luto, tapos sabay tikim. Hindi, pero mahirap pa. Ngayon nga, nagde-decorate ngayon tayo, di ba? Marami Correct. kasi for Christmas. Nakakapawis din yung pagde-decorate. Tama. Pag-put up ng Christmas tree, pag-abot-abot ng mga ilaw. So exercise na yun, di ba? Pag-aalaga ng bata. Ayun, oo. Considered exercise. Pag 2-year-old na, starting na Toddler, silang habulan na kayo. makikipaghabulan ka na. Ay, Professor Marla, meron tayo ng text question from Yes, Eka ma'am. Estabilio ng Quezon City. Sabi niya, ang dancing po ba ay form ng exercise? Oh yes, definitely. Dancing is a form of exercise. So aerobic exercise po yun. Okay. Tapos napakagandang exercise even for mas matatandang adults. Kahit sa bata, maganda rin. Yung mga bata mahilig mag-hip hop. May mga ganong klaseng ngayon, mga programs like yung samba, Yes. may mga hip hop na rin Yes po. na ino-offer sa Ballroom, Meron Zumba. din. Zumba. Mga Oo, ballroom. nag-zumba kami saan na ba? Basta dun sa isang BNS National Conference, naku po, Masaya po. hiningal kami. Pero masaya po yun. Oo, pero Napaka-fun. masaya. Maganda Ganda pagka ng music. grupo kayo. Yes. Oo, Correct. oo. Okay, para naman ang paraan para hindi magsawa. Kasi kung minsan mag-isa ka lang, alam mo 'yon. 'Di ba 'yun ang isa sa mga philosophy ng bakit may mga fitness centers kasi mas maganda pagka marami kayo tapos nakikita. Pero kung hindi ka naman mag-enroll sa fitness center, Ma'am Marla, paano 'yun? Paano kung magsawa ka na?
Ang pinakauna pong step talaga doon is mag-decide po kayo sa sarili nyo na gusto nyong gawin ito. Kasi hindi po dapat external factors sabihin na kailangan mo nang gawin yan. So parang napipilitan kayo yung unang-una po na talagang decide for yourself na gusto nyong gawin ito for whatever reason. Tapos pangalawa po, gumawa po kayo ng goals para sa sarili nyo. Ang pinakamaganda po yung short term lang. So within the next few weeks or the next few months. Tapos ang maganda po sana yung goal natin ay hindi yung outcome based. Yung outcome based po yung gusto ko kasi magkasya ako sa damit na tong nung high school, nung college ko. Yung kaya to lose 10 pounds, yung ganun po. Kasi po, napakadali pong mag-fall off the whatever vehicle. Okay? And then, babalik po kayo sa dati. So anong klaseng goal yun? Yung hindi outcome-based? So, behavioral po. Anong ibig sabihin? So, example, kung sabihin nyo po, lagi akong walang oras mag-exercise. So, parang lalagay nyo po yung discipline ng paglalagay ng exercise time dun sa day ninyo. Opo. So, even just doing that and doing it regularly, at least 5 times a week po, okay na po yun. So instead of aiming a 5 pounds reduction in weight, sabihin mo, araw-araw ako mag-exercise. Maglalakad ako papunta sa kotse ko o hindi ako sasakay ng elevator. Maglalakad ako ng stairs. Mga ganun. So small things like that. Hanggang maging habit. Hanggang maging habit po. Yun. So malaking tulong na rin yun sa katawan. Yes po. So 10 minutes, nagkaroon ng bagong ngayon sa American Heart Association, instead na kailangan straight 30 minutes 5 times a week, naging at least 10 minutes lang kahit 3 times a day nyo pong gawin. So, napaka realizable na po nito, attainable na po to for kahit yung mga taong nakaupo lang sa office, ganyan, tatayo lang sila, magsistairs lang sila, maglalakad. Kaya konting sayaw-sayaw. Pwede na yun. Pwede na po. Okay. Ayan mga kaibigan. Gusto nyo bang gumanda ang inyong pakiramdam, maging mas masigla, maganda, at humaba ang buhay? Of course, di ba, Rod? Siyempre. Ano man ang inyong edad at kasarian, ehersisyo at physical activity ang nangungunang paraan para makamit natin yan. Maraming salamat sa ating guest resource person na si Professor Marla M. Cuerdo, faculty member ng Department of Sports Science ng College of Human Kinetics, University of Philippines, Diliman. Ang inyo pong parting words, Professor Marla, para sa ating mga listener. Masasabi ko lang, para matuloy natin ang ating physical activity and exercise, do something that you enjoy, You start slow, you start simple, include the people that you love, enjoy to be with, para damay nyo na rin sila sa inyong physical activity. Tapos, surround yourself with people who are supportive dun sa ginagawa ninyo. And don't forget to measure your progress. So, mini-measure po natin kung nag-i-improve po tayo. Kasi eventually, ito po yung mga mag-motivate sa atin in the future. To continue our activity. Okay. Thank you very much for inviting me. Thank you very much. Maraming salamat din, Prof. At mga kasama, eto na ang 3 texters na unang nakapag-text ng tamang sagot at nanalo po ng tig 100 pesos cellphone load ay Ma'am Bernie. Hawak-hawak ko na yung tatlong pangalan ng ating mga winners. Unang winner from Malolos City, Bulacan. Ang kanyang sagot ay swimming. Okay. Tama na po. Ryan Maclang, congratulations. Panalo ka ng 100 pesos load. Pangalawang winner naman mula Tanay Rizal, ma'am. Okay. Ang sagot naman niya ay cycling. Okay. Tama. Alright. Tama daw, sabi ni Prof. Tama. Congratulations to Lorena Vituk. At ang pangatlong winner natin ng 100 pesos load ay ito mula malayong lugar pa. From Cagayan, Ma'am Bernie. Cagayan de Oro. Mindanao. Last week meron din tayo Cagayan de Oro.
Ang Sino naman siya? Ang sagot niya, ma'am, ay aerobic exercise. Okay. Tama. Tama. Si Eddie Abelia po, ma'am, ang ating winner from Eddie Cagayan de Abelia. Oro. Okay. Congratulations, Eddie. At Alright. congratulations kay Ryan at saka kay Lorena Oo. from Tanay Rizal. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilig sa radyo mo sa nutrisyon. At maraming salamat sa inyo mga suking listener dito sa DZXL 558 kHz at viewers sa www.rmnnews.com/tv. At lagi po kayo makinig sa radyo mo sa nutrisyon tuwing Sabado alas 12:30 hanggang 1:00 ng hapon. Pwede nyo rin kaming maging friends sa Facebook. Hanapin nyo lang po ang radyo mo sa nutrisyon. I-click nyo lang yung like at saka friends na tayo. Maaari nyo rin kaming sundan sa www.twitter.com/radyonutrition. Small letters po lahat yon. Okay, bago tayo magtapos, happy birthday muna kay Sir Kiko Flores. Happy birthday! Happy birthday! Sir Happy Kiko. birthday, Mr. Francis. At mga kasama, tandaan dito po sa radyo Meron mo. ba siyang- Oo, may blowout mamaya. Blowout. Okay. Sir Kiko. Buti na lang, Oo. grinit ka namin. Alright mga kasama, tandaan dito po sa radyo mo sa nutrisyon, bubusugin namin kayo sa At impormasyon. sisiksikin namin kayo ng mga tip tungkol sa tamang nutrisyon. At tutulungan namin kayong iwaksi ang mga maling gawaing kumukontra po sa mabuting kalusugan. Wastong nutrisyon, impormasyon. Solusyon, positibong aksyon. Tanda lamang po, malusog na katawan, malusog na isipan, para sa malusog na mamamayan. Ang inyong pong lingkod, Asek Bernie Flores. At ako naman po si Rod Marcelino, kami ang inyong mga kabalikat sa kalusugan at wastong nutrisyon. Dito sa Radyo Mo sa Nutrisyon. Malusog na katawan, nutrisyon ang kailangan. Malusog na isipan, nutrisyon ang kasagutan. Para sa malusog na mamamayan, wastong nutrisyon ang katuparan. Radyo Mo sa Nutrisyon, kabalikan niyo sa kinabukasan. Mula sa National Nutrition Council. DZXL, umaalingaw-ngaw na!